Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today is November 10 na. So as you can see guys, nagsimula na yung winter. So grabe ang kapal ng snow today. Nasa 50 cm. Kahapon pa nagsimula. So yun, napakakapal ng snow. Ang hirap talaga magpala pag winter eh. At saka ang lamig-lamig pa. So yan. May sasabihin pala ako sa inyo ngayon guys, tungkol ito sa renewal dito sa Quebec. May specific na requirements ang government. Ikikwento ko mamaya guys, kasi ngayon papunta ako ng Canadian Tire. Bibili ako ng bagong yung bagong pang tanggal ng snow, kasi yung pangtanggal ko ng snow luma na at saka hindi siya ma-extend. So yun, kailangan kong bumili ng yung ma-extend siya para sa ganun matanggal ko din yung snow sa bubong ng cargo. So yun sa mga bago pala sa akin channel, kasi first vlog ko ito. So welcome kayo, welcome. My name is Brenser pala. So sa channel na ito gagawa po ako ng vlogs tungkol sa daily life at travels, ano pa. At saka magbibigay din ako ng tips para sa lahat na gustong pumunta dito at manirahan dito sa Canada. So yun, I hope my video help you understand what life here in Canada. So yun, ano yun? So yun, so kung bago ka pa lang sa channel na ito, don't forget to like, comment at subscribe na din para updated kayo sa mga videos na i-upload ko to every week ba tayo mag-upload. So yun, ngayon pupunta muna ako ng Canadian Tire. So samahan nyo ako papunta doon at saka magkwentuhan tayo mamaya regarding doon sa news na nabasa ko kahapon. So yun, mamaya na lang isasabihin ko mamaya pagkatapos natin ng pamili ng kailangan natin dito sa sa car natin. Bibili ako nung na yun, pang tanggal ng snow, at saka may naisip din akong bibilhin. So yun, mamaya ulit kwentuhan tayo. So wag kayong aalis, samahan nyo ako papuntang Canadian Tire dito sa amin para makita nyo din yung view ng city namin dito, kasi nag-start ng snow. So na-miss talaga ako sa snow kahit na matagal na ako dito. So yun, ipapakita ko sa inyo papuntang samahan nyo ako mamaya ulit. Yun, may nagbabike pa rin ako kahit na kahit na winter Yun guys, panoorin nyo lang yung view ng city namin. Yun, may taga So pag magdadrive kayo ng winter, kailangan dahan-dahan na kayo kasi madulas. Ikot tayo dito. Grabing snow dito, malabundukin. Canadian Tire malapit lang dito banda sa amin.
5 minutes. Sarap siguro pag may ganyan, no, sa bahay. Hindi ka na magpapala. Dito wala na sa linya. Hindi mo din kasi makita yung line. Yun guys, andito na tayo sa Canadian Tire. Papakita ko sa inyo. Yun, Canadian Tire. Yun, nakabili na tayo ng kailangan natin. Yun lang naman talaga yung pinunta ko dito sa sa Canadian Tire, yung makabili ng bagong pang ng snow, pang tanggal ng snow, kasi luma na yung ko, yung pang tanggal ng snow sa car. So malaking tulong talaga yung yung ganong bagay, na lalo na kapag ngayong winter, ang kapal-kapal ng snow, grabe. May sasabihin ako sa inyo, so yun, about pala yun sa French, dito sa Quebec. Ngayon kasi kailangan na basahin ko muna yung ko, French level 4 requirements for permit renewal. So yun, sa mga magre-renew, kailangan na ng renewal na level 4 in French para makakuha ka ng CEQ. Temporary foreign workers in some programs, especially in Quebec and federal pilot programs, must show French proficiency at level 4 to renew their work permit
after 3 years. So pag mag-renew ka ng work permit mo after 3 years, kailangan mo na ng level 4. So it means that basic communication skills in French, being able to understand simple question, give short answers, and hold basic conversation. So TEF Canada or TCF Canada, yun lang kasi yung official exam ng French na nire-recognize ng immigration dito sa Quebec. Feeling ko yun, kayang-kaya naman siya i-achieve after 3 years mo dito sa Canada, sa Quebec. Napaka-achievable naman siya. Kasi 3 years ka dito, level 4 lang kailangan. So parang napakadali lang yun, no, 'di ba? So ako nga, sa hindi nakakaalam, I already passed the exam in speaking and listening. I got level 7 and almost level 8 sa speaking. So yung score ko nasa 484 ata yun. Kung hindi ako nagkakamali, 484. So pag ma-achieve mo siya into 500, so nasa level 8 ka na. So konting-konti na lang sana yun na makuha ko na sana yung level 8. Pero okay lang, kahit na level 7 lang, okay na ako dun. Sa ano ko naman, sa listening, nasa 450 plus mahigit ako. 452 kung hindi ako nagkakamali. So one take ko lang yun. So yung speaking, naka dalawang ulit ako doon. So yun, medyo mahirap, pero kaya naman. Kaya ko nga na nakuha yung level 7 na yon na 2 years, and magti 3 years pa lang ako dito sa Quebec. So kaya naman. Siguro more than that na score sa level 4 na requirements. More than that ba yung makukuha nyo na score. So yun, ang payo ko lang sa mga natin, mga kababayan na dito ngayon sa Quebec, mag-aral lang kayo. Ako kasi nag-aaral ako araw-araw, pero dati kasi na pumapasok ako dito sa ano namin, sa school namin dito sa lugar namin. Siguro naka 1 year ako mahigit diyan na na pumapasok. Kaya lang parang hindi para sa akin yung pagtuturo nila diyan, kasi yun, hindi naman sa ako diyan. Napakagaling din naman nila na magturo ng French, pero para lang sa akin yung kung saan kasi tayo matuto, doon tayo eh. Kaya yun, nag-aaral ako through online. Oh my Marami God. akong sinalihan na klase sa sa online. Isa na yun doon sa Lingguda. Yun, doon ako na nag-aral, Lingguda. Tsaka yung nung nag-review na ako, nag-hire ako ng sa I2K, nag-hire ako ng teacher sa I2K para magturo sa akin ng yung conversational na pagsasalita ng French. So yun, tsaka nag-review din kami about sa exam, pero hindi din yun gaano katagal na nag-aral ako. Siguro mga ilang class lang yun, mga 6 or 7 classes lang, kasi medyo may kamahalan din yung oras, kasi per hour yun siya. So yun, tsaka ano pa ba, yun, sa mga kababayan natin, sa mga Pinoy na andito na sa Quebec, so kailangan nyo lang i-achieve yung level 4 sa speaking ng French. So kayang-kaya naman siguro, after 2 or 1 year nga siguro, kayang-kaya naman siguro na makuha yung ganong level ng So lang, mag-aral lang kayo.
Ano pa ba yung maipapayo ko sa inyo? I-set nyo yung ano nyo, yung cellphone nyo into yung language ng cellphone nyo. Ilagay nyo sa French para ngayon, para sa ganun kahit la basic lang yung ano, makakaintindi kayo. Ano pa ba? Tapos yung pag manood kayo ng ano ng movie or YouTube, dapat naka-French siya. So soon pag-usapan natin kung paano ko ginawa na nakapasa ako ng exam sa French. Paano ang ginawa ko, paano ang step by step na ginawa ko para matuto, paano yung method ko, kasi araw-araw ako nag-study ng French. At yun lang siguro mapapayo ko sa ano sa mga kababayan natin. Hanggang dito na lang. This is my first vlog na ginawa. So sana abangan nyo ako, mag-subscribe kayo sa channel natin, sa bagong channel natin. Mag-upload tayo every week ng videos about daily vlogs, tips, at saka yung mga travels. At saka siguro mag-upload din tayo ng tutorial. Sa mga kababayan natin, huwag kayong mag-alala, marirenew din tayo lahat. At patuloy tayong manalangin sa Panginoon na bigyan tayo ng lakas at knowledge para makamit yung mga pangarap natin sa buhay. Hanggang dito na lang yung video natin. God bless us all, keep safe, and see you on my next vlog. Bye!